magandang araw sa inyo mga ka-boybi. At kung nakikita nyo iba yung venue ko ngayon sa likuran, napapansin nyo ba? Kasi nandito ako sa kabilang shop namin sa may bandang Imus. So sa mga hindi po nakakaalam na may shop kami rito sa Imus, dito po yan sa may bandang tabi ng kwartel. Kung alam nyo po yung kwartel ng mga tropa nating pulis, halos katabi lang po kami nun. So ngayon, mga ka-boybi at mga katropa at mga kabibis, so itong vlog natin ngayon para sa isang nag-comment na kung pwede daw i-vlog natin yung John Wick na ENC 854. So ngayon mga kabibis, swerte naman at meron tayong stock nung nire-request ni Sir na John Wick na 854, no. So makikita nyo, eto po yun sinasabi ko na John Wick na 854. So AEG to, no mga kabibis, no. AEG battery operated. So ganun din po yung baterya niya nandito sa loob ng bag. Although out of the box po, hindi po kasama yung LiPo bat nito, no. So bibili pa po tayo ng battery at saka ng charger para sa kanya. Tapos pwede na po siya, LiPo ready na po itong AEG na to, no. So pag binili nyo po siya, wala pa po siya syempre nitong EOTech na 553 na scope. So itong 553 na scope, attachment lang po ito. Ito po yung para sa akin isa sa pinakamagandang attachment na scope dito sa airsoft rifle na to, no. Pwede rin naman yung isang aim point na T1 micro, maganda rin po yun. Pogi rin po yun dito sa rifle na to, no. So ang kasama niya po itong magazine, which is mid capacity lang po ito. So wala po itong kinakargahan na marami, hindi katulad ng iba na 300 to 350 rounds yung nakakarga. Ito mid cap lang. So ang maganda po dito, pag nilagyan nyo ng mga 50, 60 to 70 pieces, hindi nyo po kinakamot to, no. So pag nilagay nyo dito walang kamot-kamot, yun lang, kakaunti lang talaga yung laman ng capacity ng ating magazine. So ang kasama po niyan, syempre ito po yung mga niya, meron po tayong front folding side, meron din tayong rear folding side. So yan po, yan, maganda na rin po yung grip niya, no, hindi na ordinary pistol grip. Tapos makikita nyo naman dito yung adjustment niya. So pwede rin po kayo mag-adjust ng motor dito sa ilalim nang hindi nyo na kailangan buksan, katulad din po nung mga nilalabas nating AEG. So ito po ang itsura niya. Kung mapapansin nyo, meron pong nakalagay na filter dito. Tapos meron po tayong mga sticker dito na nakalagay. Kayo na po ang magtatanggal niyan kapag na-purchase niyo po itong item natin. So yan po yung itsura niya. Maganda po yung muzzle breaker niya or yung flash hider kung tawagin, no. So ang internals po nito, sa mga nagtatanong, ang half chamber po nito is yung yung roller type na hindi na yung tinutulak, no, pa-bante at saka pa-atras. So ang internals po nito is pwede na po tayong mag-LiPo battery kasi yung piston body natin full metal tip na. Tapos naka metal bushing na, tapos bearing pa yung bushing niya pala. Hindi po pala metal bushing bearing ang tawag natin doon dahil wala nang pigil yung gear kapag umiikot dahil yung gamit po nating bushing bearing na. So yun po yung maganda. Tapos rear wire po siya, yung battery po nasa likod, rear wire siya. Tapos yung gearbox, sa mga nagtatanong, hindi pa po siya reinforced, no. So dumatibay naman to. Out of the box nitong ENC 854 mga kabibis nasa around mga 430 to 440 FPS. So out of the box po yun, hindi pa po siya na-upgrade. For example lang po, gusto nyo pataasin, kailangan nyo lang magpalit ng spring. Tapos tataas na po siya ng mga 470 to 480 o hanggang 490 pa pagka maganda yung ceiling
nung loob, no. Abot po siya ng mga 490 FPS. So gagawin po natin doon, babaklasin lang natin. Tapos although yung spring, yung gearbox, madali po siyang magpalit ng spring dahil quick detach na po ang spring nito, no. Sa mga ENC na labas, quick detach na po yung mga gearbox natin. So tanggalin lang po natin yung spring guide sa likod, makukuha na po natin yung buong spring without baklasan ng gearbox. So buo yung gearbox, matatanggal na natin yung spring. Yan po yung mga bagong labas ng ENC na rifle, no. So ganun siya kadaling magtanggal ng spring. Although syempre kailangan mong tanggalin yung gearbox dito sa loob ng rifle natin. So tanggal to, tanggal motor, tanggal to, tapos hiwala yung upper receiver bago natin makuha yung gearbox. So by then pwede na nating ma-access yung spring ng ganung kadali pagka nakuha na natin. So quick recap mga kabibis, ito po yung ENC 854, no. Meron po tong tan na version, yung DE kung tawagin, EMC. Tapos ito pong rail niya M-lock rail na po ito, tapos yung ibabaw is Picatinny. So pwede po tayo maglagay ng mga attachment ng pang M-lock, pwede pong maglagay ng forward grip na M-lock. Tapos ito pong Airtech na 553, pwede po natin tong palitan. So nasa sa inyo po yan kung ano yung gusto nyong ikabit dito sa ENC natin na 854. So yan po yung itsura niya. Mamaya po at the end of the video, ipapakita ko po sa inyo yung kabuuan talaga nung buong barrel para ma-appreciate nyo naman yung ganda nitong ENC. By the way mga kabibis, ito medyo lightweight kung napapansin nyo, although metal siya. Hindi naman po full metal kasi ang full metal, alam niyo naman ng mga airsoft, pot metal yung ginagamit, no. Ang term lang natin is full metal pero hindi talaga siya full metal. So ito pong harap is masasabi kong metal na, yung front, yung guard niya kasi dumidikit na po yung magnet, so metal to. Pero dito sa body, dito sa receiver hindi pa po. Lightweight siya, palagay ko po wala pang mga 3 kilo to so magaan lang po siya kaya although metal at saka matibay. Madali po yung handling, balancing kahit po dito tayo humawak, hindi po siya yung may tension na sobrang bigat sa harap or yung sobrang bigat sa likod. Ito po kahit na medyo umaasol tayo, tumatakbo tayo, kayang-kaya nyong i-handle ng isang kamay. For example lang na meron kayong hawak na shield doon sa mga senaryo, hawak nyo yung shield, kaya nyo itong iangat ng isang kamay kahit na mga 10 seconds pa na naglalakad kayo na nakasot kasi magaan po talaga siya, hindi po siya ganun kabigat. So hindi katulad ng mga GBBR, merong recoil. Ito po AEG, syempre walang recoil, pero ang advantage naman po ng AEG is mas marami po siyang bala. Siyempre, knowing na 350 rounds yung capacity ng isang AEG, ito po kasi mid-cap po ito. Meron po itong spare mag, pwede nyong mabili ng 450 lang. Yun na po yung 350 rounds ang laman. So pwede nating palitan kung gusto nyo ng high capacity mag. Pwede nyo nang gamitin yung spare. Pagka naubos to, kabit lang po kayo ng 350 mag. Madami na pong laman. So yan mga kabibi, mga kaboybi, mga ka-airsoft, ito po yung ENC natin 854 M-lock na black. So pakita ko po sa inyo yung itsura nito pagkatapos nitong ating usapan.